award from Yes. World Remit. So, Yes. yes, amazing. Iba yung feeling kapag meron kang sarili mong bahay and investment. Mga eksklusibong detalye sa likod ng malaking krisis sa mundo ng showbiz at ang kontrobersyal na balita sa umano ay paghingi ng maternity leave ni Kim Chiu sa kalagitnaan ng kanyang mga nakatakdang malalaking endorsements. Magandang araw sa lahat ng ating mga tagapanood at malugod na pagtanggap sa ating masusing pagbusisi sa pinakamainit, pinakamalaki, at pinakakontrobersyal na usap-usapan ngayon na yumayanig sa buong mundo ng Philippine entertainment at sa napakalaking industriya ng corporate advertising at commercial endorsements. Isang napakalaking krisis at matinding giyera sa likod ng mga nakasarang pinto ang kasalukuyang nagaganap sa pagitan ng mga matataas na pinuno ng mga pambansang kumpanya at ng mga pinakakilalang personalidad sa telebisyon. Ayon sa mga nakalap nating impormasyon mula sa mga lingid, confidential, at hindi maipahayag na pinagmulan sa mismong loob ng industriya, tila gumuho ang mundo ng mga tinaguriang top corporate executives, brand directors, at account managers dahil sa isang hindi inaasahan at lubhang napaka-kontrobersyal na kahilingan mula sa tinaguriang endorsement queen ng bansa na si Kim Chiu. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat na parang apoy sa mga grupo ng mga advertisers, talent agencies, at malalaking production houses kung saan ayon sa mga usap-usapan at bulong-bulungan sa iba't ibang shoot location. Formal umano nitong inihain ang isang kahilingan para sa isang opisyal at mahabang maternity leave sa kalagitnaan ng kanyang mga nakatakdang malalaking proyekto. Dahil sa kontrobersyal na balitang ito, nagkaroon ng napakagulong sitwasyon at matinding takot sa mga opisina ng mga malalaking kumpanya sapagkat ang kasalukuyang panahon ang itinuturing na pinakamahalagang peak season para sa pagpapakawala ng mga malalaking patalastas, promotional campaigns, at mga dambuhalang billboard na nakalagay sa kahabaan ng EDSA at sa iba't ibang pangunahing lungsod sa buong bansa. Ang mga kontratang nagkakahalaga ng 10 hanggang 100 milyong piso ay bigla na lamang naging palamuti at kasalukuyang nasa malaking panganib na mapawalang bisa dahil sa biglaang pagbabagong ito sa schedule at sitwasyon ng sikat na aktres at TV host. Ang mga dating maayos, nakaplanong mabuti at nakatakdang petsa para sa mga pictorials, video shoots, at commercial lock-in tapings ay isa-isang naantala at ang ilan pa nga ay bigla ang kinansela ng walang malinaw at sapat na paliwanag mula sa kanyang management team. Ang kawalan ng opisyal at formal na pahayag ang lalong nagpalakas sa duda ng mga tao sa industriya na mayroong isang napakalaking lihim na pinagtatakpan at ayaw pang ibunyag sa publiko. Kung ating susuriin at pagdudugtong-dugtungin ang mga kakaibang kaganapan sa mga nakalipas na linggo, kapansin-pansin din ang mga hindi karaniwang pagbabago sa mga kilos, pananamit, at pang-araw-araw na gawin ni Kim Chiu sa kanyang mga pampublikong exposure at mga live show sa telebisyon. Maraming mga taga-subaybay at mga netizens na may matatalas na mata ang nakapansin na tila unti-unting pinalitan ng aktres ang kanyang karaniwang sexy, fitted, at body-hugging na mga kasuotan at ginawa itong malalaki, oversized, at maluluwang na mga damit na tila may itinatagong pagbabago sa kurba ng kanyang katawan. Bukod pa rito, sa mga nakalipas na live broadcasts ng kanyang mga regular na noontime show at daily appearances, napansin ng mga nakatutok na tagapanood ang kanyang tila labis na pag-iingat sa bawat galaw, ang madalas na paghawak at pagtakip sa kanyang tiyan gamit ang mga spells card o props, at ang paminsan-minsang pag-iwas sa mga pisikal na laro o maingay na aktibidad na dating buong puso, buong sigla at buong giting niyang ginagawa araw-araw. Ang mga pahiwatig at indikasyong ito ay lalong nagbigay ng bigat sa mga naitalang usapan at mga tagasagap ng balita sa loob ng mga production sets kung saan sinasabing nagkaroon pa ng mga serye ng emergency meeting. Ang ilang mga kilalang direktor, executive producers, at creative heads upang muling baguhin ang mga script, storyboard, at pangkalahatang konsepto ng mga patalastas. May mga chismis pa na hininga na ng ilang malalaking kumpanya ang kampo ng aktres ng isang malinaw na medical certificate at opisyal na pahayag mula sa kanyang doktor upang patunayan kung bakit hindi nito kayang tapusin at gampanan ang mga nakatakdang obligasyon sa ilalim ng kanilang mga napagkasunduan at naipirmahang kontrata. Ang kawalan ng direktang pagtanggi o mabilis na paglilinaw mula sa kanyang panig ay lalong nagtulak sa mga advertisers na magpanik at maglabas ng mga formal na liham ng paglilinaw dahil sa milyon-milyong pisong puhunan at bayad sa media placements na nakataya sa bawat araw na lumilipas na walang malinaw na aksyon at kasagutan.
Sa kabilang banda, napakalaking palaisipan din para sa buong entertainment industry kung ano ang magiging direktang epekto nito sa kasalukuyang takbo ng kanyang napakatagumpay na karera at sa mga kasalukuyang malalaking palabas na kanyang pinangungunahan araw-araw sa telebisyon at sa iba't ibang streaming platforms. Kung sakaling mapatunayan at tuluyang lumabas ang katotohanan na totoo nga ang mga umuugong na balitang ito tungkol sa kanyang diumano'y pagdadalang tao at paghiling ng maternity leave, ito ay maituturing na isa sa pinakamalaking bomba, pinakamatinding gulo at pinakamainit na kontrobersya sa kasaysayan ng Philippine showbiz sa nakalipas na dekada. Ang pangunahing katanungan ng marami sa ngayon ay kung hanggang kailan kayang panatilihing lihim at protektado ng kanyang pamunuan ang tunay na estado ng kanyang kalusugan. Personal na buhay at buhay pag-ibig sa gitna ng patuloy na paggipit, paghingi ng linaw at posibleng legal na aksyon ng mga malalaking negosyanteng nagmamay-ari ng mga sikat na brand na kanyang inirerepresenta. Habang tumatagal ay lalong nagiging komplikado ang sitwasyon dahil ang mga produktong gumagamit sa kanyang mukha at pangalan ay may mga nakalinyang malalaking promotional events, mall shows at nationwide tours na nangangailangan ng kanyang pisikal na presensya sa harap ng libu-libong mga tagahanga. Ang hindi paglitaw ng aktres sa mga nasabing pagtitipon o ang biglaang pagpapalit ng mga kinatawan para sa mga commercial launch ay lalong nag-uudyok sa mga mamamahayag na maghukay ng mas malalim na impormasyon tungkol sa tunay na dahilan ng kanyang pansamantalang paghingi ng pahinga. Ilang mga insider sa industriya ng pampublikong relasyon ang nagpahayag na kung hindi agad maaayos ang sigalot na ito, maaari itong magdulot ng domino effect na magiging dahilan upang mag-alangan ang iba pang mga kumpanya sa pagkuha ng mga matataas na kalibre ng mga artista para sa mga pangmatagalang kontrata at milyon-milyong pisong kampanya sa hinaharap. Hindi rin maiwasang magkaroon ng iba't ibang haka-haka ang mga taga-subaybay sa social media kung sino nga ba ang posibleng ama o ang taong nasa likod ng sinasabing lihim na kaganapang ito sa buhay ng aktres, na lalo pang nagpapatindi sa pananabik at gulo sa mga online forums at comment sections. Ang bawat post, larawan, story, at quote na ibinabahagi ni Kim Chiu sa kanyang mga formal na social media accounts ay busisyang mabuti ng mga netizens upang makahanap ng anumang teritorial na pahiwatig o mensahe na magpapatunay o magpapabulaan sa kumakalat na kontrobersya. May mga nagsasabing ang kanyang mga kamakailang pahayag tungkol sa pagpapahinga, pag-aalaga sa sarili, at pagpapahalaga sa kapayapaan ng isip ay maliwanag na senyales na naghahanda na ito para sa isang bagong yugto ng kanyang buhay bilang isang ina at pagtalikod muna sa masalimuot na mundo ng showbiz. Sa kabilang banda, may ilang mga eksperto sa larangan ng talent management ang nag-aakala na ang buong kaganapang ito ay maaring isa lamang malaking maling pagkakaintindihan o kaya ay isang estratehikong hakbang upang bumuo ng ingay at interes para sa isa napakalaking bagong proyekto o pelikula na nakatakdang ilabas sa mga susunod na buwan. Ayon sa teoryang ito, ang mga naantalang shoot at ang pagbabago sa pananamit ng aktres ay bahagi lamang ng paghahanda para sa isang napakaselan at napakaimportanteng papel na kanyang gaganapan na nangangailangan ng pagbabago sa kanyang pisikal na kaanyuan at pansamantalang paglayo sa mga pampublikong kaganapan. Gayunpaman, ang patuloy na pananahimik ng kanyang formal na management team at ang kawalan ng malinaw na depensa ay nagpapanatili sa publiko sa isang malaking estado ng pag-aalinlangan at matinding pag-aabang. Ang krisis na ito ay nagpapakita rin ng matinding pressure na kinakaharap ng mga nangungunang kilalang personalidad sa bansa kapag ang kanilang personal na buhay at ang kanilang mga profesional na obligasyon ay nagbanggaan sa gitna ng milyon-milyong pisong usapin sa negosyo. Ang balance sa pagitan ng karapatan sa pribadong buhay at ng legal na responsibilidad sa mga namumuhunang kumpanya ay naging pangunahing paksa ng talakayan hindi lamang sa mga showbiz talk shows kundi maging sa mga legal at corporate circles sa buong bansa. Kung sakaling piliin ng aktres na tuluyang magpahinga at ilagay sa primarya ang kanyang kalusugan, kailangan nitong harapin ang mga posibleng parusa o penalty clauses na nakapaloob sa mga pinirmahang kontrata para sa mga kanseladong patalastas at mga hindi na isagawang pagtatanghal. Habang patuloy na lumalalim ang gabi at lumilipas ang mga araw, mananatiling nakatutok ang buong bansa sa mga susunod na kaganapan at sa mga opisyal na pahayag na inaasahang ilalabas ng magkabilang kampo upang matapos na ang matinding haka-haka na nagdudulot ng krisis sa industriya. Patuloy nating binabantayan ang bawat galaw, bawat kilos, at ang mga posibleng lalabas na formal na dokumento mula sa kampo ni Kim Chiu o mula mismo sa mga kilalang kumpanyang direktang naapektuhan ng napakalaking kontrobersyang ito.
Nananatiling tahimik at sarado ang bibig ng kanyang mga opisyal na kinatawan sa gitna ng lumalalang mga kwento. Habang ang mga supporters at mga usisero sa iba't ibang sulok ng social media ay patuloy na hati ang opinyon kung ito nga ba ay isang malaking katotohanan na dapat ipagdiwang o isang napakalaking maling akala lamang na likha ng mga malikot na isip sa industriya ng pamamahayag. Ito ang mga buong detalye at pinakahuling kaganapan sa mainit na isyung ito na patuloy na nagpapagulo at nagpapakilos sa buong mundo ng Philippine entertainment at corporate advertising.